Hey mga kameng at welcome back sa ating YouTube channel. So, ang video natin ngayon about sa Epson L8050 ano. So, kung may maintenance box yung inyong mga printer, so para sa itong video na to. At ano ba yung mga pwede mong gawin at gamitin sa inyong L8050 no na Epson printer no. So, meron tayo dito, makikita niyo yung ating mga equipment no. So meron tayong stock ng Epson na maintenance box, tapos meron din tayong resetter na chip and maintenance tank chip resetter. So meron din tayong chip lang na pwede natin ilagay dun sa ating Epson or maintenance box na C9345. Yan. So kung makikita nyo sa inyong Epson or sa inyong mga computer yung ganitong error, yan, nalagay ko dyan sa screen. Yan. So yan yung video natin ngayon, paano siya i-fix ano? So papakita ko po sa inyo yung pwede nyo mga gawin. So naka-encounter kasi ako nito at i-share ko lang po sa inyo sa ating YouTube channel ano? So kung bago lang po kayo sa ating channel, mga pala si Jiming Tech, nag-upload po ako ng mga ganitong tutorial or video na pwede nyo pong kapulutan ng mga idea no? So bago ka pa lang, subscribe ka na para update po kayo pag may mga bago tayong video na i-upload ano? So meron tayo ditong maintenance box, so simulan na po natin ang ating tutorial no? Okay mga kameng, at simulan natin dito sa ating maintenance box no. So ito ay stock ng Epson no. So kapag bumili kayo ng Epson L8050 or kahawig ng L8050 na printer, yan, ulul pa no. So ito yung kanya stock. Ayan. So pag nag-maintenance box siya ay ito yung kanya kailangan nyong i-reset or ipalitan kung gusto nyo na magawa agad printer. So sa printer, sa case natin kasi 2 weeks pa lang ay nag-maintenance box na kasi nag-change tayo ng ink from dye ink to pigment ink. So pigment ink yung gusto ng customer natin or client, yun yung ginawa natin. So inigop natin yung kanyang mga ink. So after nun ay nagkaroon ng error na maintenance box no? So bago tayo proceed ng ganun ay may nag-flash ink din si client, so nakadagdag din yun at yung nakadagdag yun na mapuno yung ating maintenance box. So pagka ganun hindi siya makakuha ng reset ng software, so kailangan talaga siyang i-reset to ng device or chip. Ayan. So ito po ay napuno na, i-reset po natin siya. So ito po yung unang pwede nyong gawin sa maintenance box po. So kung ayaw nyong palitan, i-reset natin sa other device. So ilagay ko muna siya dito. So ito po yung ating device na gagamitin. So ito ay nagkakahalaga ng 800 plus or 900, depende po sa seller. Ayan. So bumili ako nito kasi isa akong printer technician. Ayan. So hindi naman tayo expert pero nakagawa naman tayo ng mga printer. Ayan. So ito po yung ginagamit pang reset dito po sa ayan. So i-reset natin siya. Ganito lamang po yung inyong gagawin. Ayan. Lalakayan na lang siguro natin. So may mga ngipin to. Ayan, meron siyang 7 pin. So meron din ditong 7 pin. So 3 yung baba, 4 yung taas no? So kung makikita nyo, meron din tayong pang reset or pang palit na chip. Yan. So kung mapapansin nyo po ay yung stock ng Epson, yung chip niya yan, meron siyang Epson na nakasulat. Ayan. So
So yun po yung stock, no. So ito yung pamalit natin. Kung mapapansin nyo, wala siyang Epson na nakasulat. So yan lang yung nakasulat sa kanya, yung pang error lang. And T9345F. So yan yung chip niya. So may iba-ibang compatibility kasi ito. So hindi siya basta-basta nagpapalit, no? So yun lang yung so pakita sa inyo na isang okay. So i-reset natin siya. So ito hindi ko pa natitesting, so sa video pa lang na to. Kung makikita nyo ay first time ko lang siyang gagamitin. Yan po yung ating So sa pag naman niya, hindi naman kayo malilito, basta yung yan, ganyan yung position. Yan, iilaw to ng green kapag tapos na. So testingin natin. Yan, so ganyan yung position niya. Yan, to. Yan, testingin natin. Yan, kung mapapansin nyo, nag-green. Nawala yun. So papatayin ko lang yung lights. So nag-green na siya kanina. Ulitin natin. And red, green, and green siya. Ibig sabihin okay na yung ating maintenance box. So na-reset na natin siya. So ganun lang mo kadali. Yan. So hindi ko na siya matetesting, pero sure naman ako na yan, gumana. So ibabalik ko to sa may-ari kasi hindi sa akin to, no? So ipapatesting ko na lang sa kanya kung okay na yung kanyang So dito nililinis din yan, pinapalitan din ng pad, yung humihigop ng ink. Yan, ganun lang po kadali. So ito po yung ginamit natin, no? Yan. So meron pang isang method, no? So hindi ko maipapakita sa inyo. Ito yung chip na pwede natin gawin. So ito kasi mga kaming 3 pieces yan. So isa lang kukunin natin. Tapos aalisin nyo lang ito. Yan, dyan nyo siya ipapalit. Yan, sa ganyan. Depende pa rin sa model. So mag-search kayo kung anong model ng printer nyo. Tapos pumili kayo ng chip na compatible dun sa inyong maintenance box. Pwede nyo ipalit dito. Kung wala kayo ng resetter device, at kung wala kayong pambili ng ganito. So ito kasi bumili kami nito sa marketplace, sa Facebook, no? So 2.5 yung price. Yan, so napakamahal. So pag nagpa-reset kayo, yan, mura lang sa atin. Sure ball na magagawa. So basta yung error niya ay yan, yung nasa screen. So yun, salamat po sa panonood nyo. Hanggang dito na lang po yung video natin. So na-testing natin tong ating resetter. So i-update na lang tayo ni customer or client kung okay sa kanya to. So ibabalik ko na sa kanya to. So sa kanya kasi to. So 2 weeks lang yung kanyang printer. 2 weeks pa lang at bago pa. So okay, salamat po sa inyong panonood, and kung gusto mo yung video natin, like mo naman, and subscribe ka na din. Hit mo yung notification bell para updated po kayo pag may mga bago tayong video na i-upload. Thank you for watching, mga kaming, and God bless po.